Mga boss, baka naman, makahingi ng subscribe dyan. Salamat, oo. Natanggap niya ito bilang gantimpala sa pagtapos ng isang dungeon. Paano kaya siya napunta rito? Humigpit ang kanyang mga daliri sa hawak ng espada. Itinaas ni Sengak ang espada. Ngumiti ito sa kanya at sinambit ang mga katagang, talagang umiiral ang banal na Diyos. Lumingon ang lalaki, narinig ang ingay, at sinabing kailangan nilang magmadaling tumulong. Matatag na hinawakan ang espada, mabilis siyang tumakbo, at sinabi kay Eddie na papunta na siya. Hintayin lang nito ng kaunti. Nagulat si G nang makita ang abiso na ang mahalagang quest, ang Growler Trial, ay nakumpleto. Bumalik ito sa kanyang mga bisig. Ang kulay abo na aso ay bumalik sa maliit na sukat. Agap na sinalo ito ng lalaki at nakilala. Itinaas ni Dogo ang kanyang paa. Sinabi ng bayani na bumalik na ang kanyang cute. Mukhang naging mas maliit ito ng kaunti. Sinubukan ng aso na gamitin ang kanyang paa upang hindi mahagkan ng bayani na nagsabing sobrang namimiss niya ito at natutuwa siyang ligtas itong nakabalik. Pinutol ng bayani ang mga monster sa pamamagitan ng maliwanag na sinag. May narinig na sigaw na nasa kanto na lang ang nayon. Lumingon si John at sumigaw ng babala patungkol sa nasa likuran niya. May tumatakbong monster sa likod ni Eddie. Tinanong niya kung mga goblin ba ito. Bumagsak ang pamalo. Hawak ang isang espada, naisip ng prinsipe na malalagay sa panganib ang mga taga-nayon kung mabibiyak ng mga monster ang kahoy na gate. Isang maliwanag na sinag ng atake ang tumawid sa mga katawan ng mga monster. Itinaas ng isa sa mga goblin ang pamalo. May mga taong humahawak ng gate. May narinig na sigaw na may utos na itulak. Sa kabilang banda, may goblin na sinusubukang basagin ito gamit ang isang pamalo. May ilang berdeng monster na may hawak na palakol. Itinaas ng isa sa mga goblin ang isang pamalo na napapalibutan ng mga simbolong kulay ube. Ang pulang mata ay tumingin ng diretso. Pagkatapos ay tumingin sa gilid. Si Sunghak na nakasakay sa isang halimaw ay pinuputol ang monster sa kalahati. Lumingon, nagulat na tinawag siya ng prinsipe. Ang katawan ng higanti ay bumagsak sa lupa. Ngumiti ang lalaki at tinanong kung siya ba ay hinihintay siya. Itinaas ng masayang moreno ang kanyang espada. Napaatras ang mga iniisip sa takot. Lumingon sa kasama, tanong ng blondina, anong nangyari? Saan nanggaling ang lobong ito? Itinaas ang sandata, sinabi ni Sunghak na tinanggap niya ang kanyang pagtatapat sa halip na tagumpay. Bumaba ito at nangakong ipakikita niya ito ng personal. Dinala niya ang sandata sa mukha ng halimaw upang bumalik. Itinaas ng lobo ang ulo nito. Binalot ni Fred ang sandata ng imahe ng isang lobo. Naalala kung paano siya dinurog ng halimaw ng kanyang paa, sinabi ng bayani na ang malaking lobong ito ay dapat na kanyang tagapagbantay. Tumingin sa gilid, dagdag ni Sunnyok na inatake niya siya na parang papatayin siya at pagkatapos ay biglang ibinigay sa kanya ang espada at sinabing lumalaki ang mga kapalaran, na nagsasabing, tinitigan ng talim, ipinagpatuloy niya na ang sandatang ito na kanyang natanggap sa kabilang mundo. Tinanong ng prinsipe kung ano ang gusto nitong sabihin. Ngumiting bahagya, tiningnan siya ng lalaki at sumagot na ang lobong tagapagbantay na Diyos na ito ay nakapagdala sa kanya ng kanyang espada, na naiwan sa kabilang mundo. Ito ang susi upang makabalik siya. Hinawakan ang baba, sinabi ni Eddie na may katuturan iyon. Marahil hanggat siya ay itinuturing na masama, ang Diyos ng Ark ay hindi maaaring magbigay ng kanyang basbas. May pagkadismaya na sumagot ang kasama na akala niya ay walang kinalaman iyon. Ang kahoy na gate ay nagsimulang umangat. Nagulat na tumingin ang mga lalaki sa direksyon na iyon. Takbo na lumabas si Selena sa nayon at nag-alalang nagtanong kung maayos ba ang prinsipe. Ngumiti, sumagot ito na maayos siya. Inasikaso nila ang lahat ng mga goblin na sumubok na pumasok sa nayon. Ang mga tao ay nakatayo sa tabi ng kariton na may mga bag. Ipinagpatuloy niya na nabawi nila ang mga probisyong itinago ni Grom. Habang pinapanood kung paano hinawakan ng babae ang kamay ng prinsipe at sinabing magaling ang ginagawa niya. May pagkadismaya na sinabi ni Sayek kung gaano siya naghirap ngayong araw. Tumawa ang babae at sinabing tiyak na nagbayad siya para sa lahat ng kanyang mapamusong na pag-uugali ngayong araw. May pagkadismaya na sumagot ang bayani na pareho lang ang sinasabi niya. Tawa ng prinsipe at tinawag ang lahat papunta sa nayon. Sa palagay niya ay inaasahan na nila ngayon ang pagkain. Dagdag ni Sunghak na hindi niya naisip iyon,
ngunit ang santo ay masyadong malupit sa kanya. Sinundan ng mga bayani si Eddie, sumagot si Selena na nagbibiro lang siya. Hindi ba niya pantay-pantay na tinatrato ang lahat? Ganap na nasa kamay ang mga alaga, hiniling ni GK Songgak na maghintay ng kaunti. Sisiguraduhin niyang makakabalik siya. Hinahaplos ang ulo ni Dogo, sinabi ng lalaki na sa palagay niya ay panahon na para makabalik na rin sila. Magaling ang ginawa niya. Naglakad pasulong, sinabi ng bayani kay BM na kakadating lang niya. Naghihintay siya. Bumati ang puting pusa sa kanya ng may cute na hitsura. Ipinakita ni G sa kanya ang aso, at sinabing naging napakaliit nito. Kinuha ni Bam ang alaga sa batok. May pagkadismaya siyang nagtanong. Pinagmasdan sila ni John na may ngiti, at sinabing aalagaan niya ito. Sa sandaling iyon, sinabi ng pusa na mahusay ang ginawa ng alipin. May pagkadismaya na sumagot ang aso na hindi niya kailanman sinunod ang mga utos ng ibang tao. Pinalabas ang hindi nasisiyahang aso, sinabi ng pusa na kumalma lang ito at mag-focus sa paggaling. Marami pa silang dapat gawin. Sumagot ito na alam niya iyon nang wala siya. Inilagay ang paa sa ulo ni Dogo, pinuri siya ni BM. Nakita niya hindi nagkunwari na close sila. Lumingon si G nang marinig ang ngiyaw. Lumapit ang alaga at tinanong ng lalaki. Bumalik siya at inalagaan si Dogo. Hinahaplos ang halimaw na nakahiga sa kanyang kondongan. Sinabi ng bayani na ngayon ay nagulat talaga siya ng kaunti. Hindi niya inaasahan na ibibigay ni Dogo ang espada kay Songgak. Ang lahat ng ito ay kagustuhan ng puno ng mundo. Oo, hinahaplos ang leeg ng pusa, iminungkahi niyang kausapin si Hygen bukas ng umaga. Biglang, ang mga dilaw na bulaklak ay nagsimulang gumalaw, at may narinig na tunog ng kampanilya. Sinabi ng bayani na mukhang isa sa mga customer ang dumating. Kailangan nilang tingnan. Tinanong ng lalaki kung sino ang nandyan. Nakatayo ang mga kasama sa tabi ng bintana at sinabing nandito na sila. Mabilis na hiniling ni Sonyong na buksan ang pinto. Hinawakan ang handle ng pinto. Tinanong ng lalaki kung ano ang dahilan ng pagpunta nilang lahat sa ganitong hating gabi. Nagayos siya ng salamin sa mata at nagulat nang makita sina Hyen at Win. Humingi ng paumanhin ang Moreno sa pagbisita sa ganitong oras. Lumapit ng determinado si Win at tinanong kung ano ang ginagawa niya at bakit hindi niya binuksan ang pinto ng matagal. Sumagot ito na walang espesyal. Papasok na ang grupo nang sabihin ng bayani na malamig sa labas at inanyayahan silang pumasok. Nakahiga si Bam na nakapatong ang ulo sa mga paa nito. Nakaupo sa mesa, ikinalat ni G ang kanyang mga braso at tinanong kung ano ang dahilan ng pagpunta nila sa kanya saga. Nitong hating gabi, bukas ng umaga, nakatakda ang isang ekspedisyon sa gate, mas mahalaga. May iginuhit na magic circle sa papel. Tinanong ng babae kung alam niya kung ano ito. Nakita nila ito noong nakaraan. Tinitigan ang drawing, sumagot ang lalaki na syempre alam niyang magic circle yun, at may ilang problema dito. Tinitigan ang drawing, sinabi ni Hyejan na nakita nila ito sa bagong dungeon at kung saan lumitaw ang mga griffin. Nabigla ang babae nang sabihin ng lalaki na kung ito ay mga griffin at naisip na mukhang nakita nila ang armas ng mga Teredrin. Inilarawan niya si Win na itinaas ang kanyang staff gamit ang hellish fire cannon. Ngiti ng babae at sinabi na ang hindi kapani-pani walang kakayahan ng katawan na ito ay humantong sa pagkakatuklas ng isang nakatagong puwang. May pagkadismaya na tanong ni Young, okay lang ba na salamat sa kanya ay muntik na silang mamatay. Nasa bingit ng kamatayan ang kanyang buhay. May pagkadismaya na sinabi ni Nawai kung gaano sila maingay. At salamat sa kanya nakakuha sila ng magandang loot. Tumayo mula sa mesa, sinabi ni G na mayroon siyang hiling. Pwede ba silang maghintay ng kaunti? Lumingon ang babae sa kanya na nakataas ang mga braso, at sinabing ngayong may sinabi siyang ganoon, inaasahan niya kung ano ang ibibigay niya. Sumang-ayon ang lalaki, at sinabing totoo nga, ano na naman ito? Nabuksan ang pinto ng kwarto. Binilang ng bayani sa kanyang daliri hanggang 7. Lumingon ang mga kasama, narinig na humingi ito ng kaunting tulong. Dunga mula sa likod ng pinto, sinabi ng salesman na masyadong mabigat. May mga maliwanag na kristal sa mesa. Sinabi ng lalaki na maaari silang kumuha ng isa bawat isa. May gulat na hawak ang isang malaking kristal, sinabi ni Win na may essence ng ganoong laki. Tiningnan siya ni G at ipinaliwanag na kung ilalagay niya ito sa magic circle na nakita nila at babuhusan ng
Mana, magbubukas ang isang portal patungong Gehenna. Umupo siya sa mesa, at sinabi sa iba na maaari silang pumunta doon at ibalik si Sung Hyuk. Lumitaw ang luha sa mga mata ni Hyejeon nang marinig ang tanong kung tatanggapin ba niya ang papel bilang pinuno ng ekspedisyong ito. Ngiti ng bayani at sinabi na siyempre. Lumapit ang grupo sa pasukan ng kuweba. Nauna sa lahat si Win. May tumutubong makapal na damo sa clearing. Samantala, may narinig na mga salita sa hardin na nang nawala ang mga monster, nagsimulang tumubo ang damo sa kapatagan. Hawak ang alaga sa kanyang mga bisig, sinabi ni G na pagkatapos ng paglilinis, maaari nilang ilipat dito ang mga nakaligtas na taga-nayon. Sinabi ng lalaki na may malaking problemang naiwan sa bundok Eto. Tumakbo pasulong ang mga monster na may hawak na pamalo. Sinabi ng lalaki na hindi niya inaasahan na biglang susugod doon ang lahat ng monster na pinalaya sa kapatagan. Wala bang paraan upang maalis silang lahat ng sabay-sabay? Nagulat na lumingon ang bayani. Tiningnan ang dalawang lalaki at nagtaka kung bakit sila lang ang lumabas. Itinaas ni Sik ang kanyang espada at tinanong kung papasok na sila. Sumagot ang prinsipe na nakatayo sa tabi niya na kung may iwan siya, iiwanan niya ito. At natawa ang lalaki na makikita niya kung sino ang may iwan. May lumitaw na imahe ng isang lobo sa tabi niya. Hinahaplos ang nguso nito, sinabi ng bayani na sasakay siya kay Wolfie. Ngumisi si G at sinabing mukhang wala namang imahinasyon si Sun Hak sa mga palayaw. Umupo ang lalaki sa itaas, hawak ang isang espada, at matatag na itinuro ang mga ito pasulong, at sinabi na ang kanilang destinasyon ay ang nayon ng mga wild elf. Sa isang matalim na paggalaw, pinutol ni Eddie ang mga monster. Nabigla si Gio at sinabing ang cool talaga niya. Kahit napalitan si Sun Hyuk ng ibang mga mangangaso, ang prinsipe ay mauuna pa rin. Ang paggalaw ng espada ay nag-iwan ng maliwanag na bakas. Naisip ng bayani na habang nakikita niya si Prinsipe Eddie, lalong nakakamangha ito sa kanya. Ang kasanayan niya sa espada ay katulad ng kay Sun Hak. Hinampas ng Moreno ang mga kaaway habang nakaupo sa lobo at sumigaw na umalis sa daan ang lahat. Lumingon ng may ngiti at tinanong ang kaibigan kung saan ito nagkakagulo. Iwi na siwas ng monster ang kanyang kamay at sa isang matalim na paggalaw ng kamay, pinutol ng prinsipe ang mga daliri nito. Lumingon, sumigaw ito na sumulong na siya at aabutan niya ito. Itinuro ng blondina ang talam sa mga monster, at naisip na napakarami nila. Kailangan niyang lumusab sa kanila. Nagulat na itinaas ng lalaki ang ulo. Nagulat din ang monster. Isang malaking Pterodon Knight ang lumitaw sa kalangitan. Sa kanyang kuko, hinawakan nito ang lalaki sa pamamagitan ng kapa at dinala ito palayo sa mga tumatakbong monster. Tinanong ng lalaki kung naparito ba ito para tulungan siya. Lumingon, tinanong ni Seyek kung bakit napakabait ng Diyos. Hindi naman ito krisis, ngunit naparito pa rin ito para iligtas siya. Hinawakan ang baba ng may kumpiyansa, sinabi ni G na bagaman ito ay hindi labanan, kundi isang paglusob, mabilis ito sa ganitong paraan. Hinampas ang halimaw sa kanyang palad, sinabi ng lalaki na hindi nila sila dapat matalo, hayaan si Wolfie na sundan sila. Sinubukan ng mga monster na habulin ang mga tumatakas na bayani. Hinawakan ng knight ang prinsipe na naisip na malaki ang bundok Edo. Tinitigan ang mga taluktok ng bundok, naisip niya na may nayon ng mga wild elf doon. Mabilis na tumakbo si Wolfie na may sakay na lalaki. Naisip ng bayani na mabilis din siyang sinusundan ni Sonyak. Lumingon sa insekto, pinasalamatan siya ng prinsipe sa pagtulong sa kanya sa tuwina, tiyak na babayaran niya ito mamaya. Sumigaw ang lalaki sa takot. Biglang lumiko ang insekto at sumigaw ang lalaki na magbagal ito. Pumikit si Sun Hyuk sa naguguluhang lalaki at sinabing matagal na silang hindi nagkita. Yumuko ang blondina at bilang sagot sa tanong kung masaya ba siya, sinabing huwag itong makipag-usap sa kanya. Akala niya masusuka siya. Hawak ang kaibigan, ipinaliwanag ni Seyek sa palakaibigang insekto na ang mga bata rito ay hindi pa nakasakay sa eroplano, kaya labis ito para sa kanila, habang pinapanood siya. Iwi na siwas niya ang kanyang kamay at tanong, umalis na naman siya sa isang epikong paraan. Ang imahe ng lobo ay nagtago muli sa puluhan ng espada, sinabi ng lalaki na mahusay ang ginawa nito. Nakatayo sa harap ng prinsipe, tinanong kung bakit niya ito dinala sa nayon ng mga wild elf. Sigurado siyang kaya niyang labanan sila ng pantay-pantay, ngunit iba ang negosasyon.
Tiningnan siya ng may kumpiyansa, sumagot si Eddie na negosasyon ang kanyang gawain. Nagtaka siya kung alam kaya ng mga wild elf kung paano bumalik sa dating tinitirhan niya. Ipinakilala niya si UFO na nakatayo sa isang magic seal at sinabi na ang mga wild elf ay ang pinakalumang nakatagong lahi at sa kanilang uri, may mga bulong-bulungan na may sarili silang ganap na sistema ng kaalaman. Ngiti, niyakap ang kaibigan sa balikat, sinabi ni Suk na sa bahay ay hindi siya makakagawa ng walang core. Lumalabas na kumalma na siya. May sumagot na seryoso siya. Isang araw ang tumusok sa lupa sa tabi ng mga lalaki. Tumingin ng tensyonado, tanong ni Suk kung ito ba ay masyadong bastos na pagbati. Nakatayo sa isang puno ang isang archer at sinabing huminto sila doon. Nang makita siya, sinabi ng prinsipe na sila ay mula sa nakaligtas na nayon sa bundok Ato. Nais niyang kausapin ito. Hinayla ang busog, sumigaw ang elf na umalis kaagad sila. Hindi na sila nakikisalamuha sa mga tao. Tensyonadong napansin ni Sunhai kung paano hinawakan ng kaibigan ang isang espada. Habang pinapanood itong sumulong, tinanong ng lalaki kung ano ang ginagawa nito. Baliw. Inilabas ng lalaki ang talem. Pagkatapos ay may determinado siyang tingin, inilabas niya ito. Maraming elf ang may hawak na busog. Napalibutan ang mga lalaki ng mga wild elf. Nakatalikod sa kaibigan, tanong ni Sunhawk kung gusto ba talaga nitong pumunta sa langit. Tinitigan ng archer na nakatayo sa sanga, sinabi ni Eddie na siya ang prinsipe ng kaharian ng Estram. Ang blondeng elf ay lumundag mula sa sanga. Ipinakita sa kanya ang espada, ipinaliwanag ng blondina na kung titingnan niya ang jade sword na ito, agad niyang maiintindihan. Inulit ng elf, si Eddie ang prinsipe ng kaharian ng Estram. Kumunot ang noo, sinabi nito na ibig sabihin ay siya ang Panginoon ni Earl Grum at ng mataas na pari. Ang nakabaluktot na talem ay sumulong. Ang talem ng espada ay nakaturo sa kanya. Inilagay ng mga bayani ang kanilang mga sandata sa leeg ng bawat isa. Hiniling ng elf na ihulog ang mga armas at sumuko. Kung lalaban siya, papatayin siya. Tinitigan siya ng determinado, sinabi ng prinsipe na alam niyang dahil sa kanila, nasira ang relasyon at naparito siya para ayusin ito. Kumunot ang noo ng elf at sinabing hindi nakakatawa. Ang kanyang maruruming alipin na kumuha ng kanilang pagkain ay walang hiya na ginagamit ang kanilang buhay bilang collateral. Bumagsak ang espada sa paanan ng bayani, na hiniling na ihulog din ni Sunhawk ang kanya. Nagulat na lumingon ang moreno. Hinadlangan siya ni Eddie ng kanyang kamay at sinabi na gagawin niya ang anumang gusto nila. Tiningnan ng pinuno ang mga elf na nakatayo sa likuran niya at inutusan silang ipikit ang mga mata at manahimik. Dadalhin nila ang mga taong ito sa nayon. Dinala ng mga elf ang mga lalaki na nakatali ang mga kamay at nakapiring. May mga itim na benda sa mga mata ng mga bayani. Nagulat na nabuksan ang bibig ng elf. May isa pang nakaturo sa kanila. Ang pinuno ng mga elf ay naglalakad sa harap ng hanay. Bumulong si Suk na nauna sa paglalakad at tinanong kung okay lang ba na sumuko sila ng ganoon. Maaari silang makipag-negotiate ng mga hindi kanais-nais na termino para sa kanila kung nakipaglaban sila. Sumagot ang prinsipe na huwag itong mag-alala. Sinabi ng lalaki na nakapiring ang mga mata na ang mga wild elf ay isang makatwiran at makatuwirang lahi. Sigurado siyang bibigyan siya nito ng pagkakataong magsalita. Itinulak ang blondina sa likod, at sumigaw na tumahimik sila at sumulong. Dinala sila sa rehas. Inilagay ang kamay sa balakang, inutusan ng elf na ikulong sila. Itinulak ang nakatali na si Sunok sa hola. Nakaupo sa sahig, galit na sinabi na dapat tahimik siyang naghintay para sa kanya sa nayon. Sinundan niya ito, naisip na may nakakatuwang laban na naghihintay sa kanya, at ngayon ay nakulong siya sa isang hindi pamilyar na lugar. Tiningnan siya, tinanong ni Eddie kung hindi siya makatiwala at maghintay. Tinanong siya ng kasama kung alam ba niya kung gaano siya nagpipigil, ngayon. Naisip niya na kung hindi niya kayang hawakan ito, ang kanyang galit ay maaaring mapunit ang lumang rehas na ito sa isang iglap. Sumandal ang lalaki sa sahig na hindi nasisiyahan, at sinabi na idlip muna siya habang may oras pa. Tahimik na tumingin ang blondina. Nakatayo sa likuran ng rehas ang pinuno ng mga wild elf. Kumunot ang noo ng lalaki sa galit. Tiningnan siya ng prinsipe ng mahinahon at nagtaka kung ano ang ginawa ng konde at ng mataas na pari. Nagniningning ang mga bituin sa night sky. Lumapit ang mga batang elfo sa rehas at sinabing mga tao nga sila.
Tiningnan ng mga ito, sinabi ng bayani na mukhang ang lahat ng elf ay minsang naging bata. Sumagot ang kasama na marahil hindi rin ito nakita ang isang batang elf. Ang mga matatandang lumapit ay pinalayas ang mga bata, at sumigaw na maaari silang magkaproblema. Itinuro ng blonding elf ang kanyang kamay at sinabi sa matanda na sila iyon. Hindi siya sigurado na tumingin sa pinuno at nagtanong kung sigurado ba ito nang marinig ang utos na buksan ang hola. Nakatayo sa tabi ng rehas, sinabi ng matanda na kung nais nilang makatakas, nabasag na nila ang pintuma. Tagal na, tiningnan ng mahinahon ang prinsipe, tinanong ng elf kung tama ba siya. Nagulat ang blondina na tinawag siya nito sa pangalan. Ipinikit ng matanda ang mga mata at sinabi na noong bata pa siya, nakita niya ito mula sa malayo bago sila mawalan ng kontak sa kaharian ng Estram. Pumasok sa hola, inalok ng lalaki na pakinggan ang kanyang dahilan. Ibinaba ang masidhing tingin, sinabi ni Eddie na bago iyon ay maaari ba niyang marinig kung ano ang ginawa ni Grom at Perjak sa lungsod ng mga wild elf. Ipinakita sa kanya ng blondina ang isang kutsilyo at sumigaw kung paano ito naglakas loob na magpanggap na hindi alam ang mga trick ng kanyang mga tao. Sinabi ng matanda kay Siddle na kumalma at sinabi niya na anuman ang sabihin nila, ito ay walang iba kundi isang maruming trick. Itinaas ang ulo, sinabi ng prinsipe na hindi niya alam ang ginawa nila, ngunit pananagutan niya ang alinman sa kanilang mga kamalian. Iyon ang dahilan kung bakit siya narito. Tumingin sa ibaba, tinanong ng lalaki kung talagang hindi niya alam ang ginawa nila. Nakaupo sa sahig sa harap ng lalaki, ipinaliwanag ng prinsipe na ang mga nakaligtas sa nayon sa bundok ito ay nagduso rin sa pagkuha ng kanilang pagkain. Kamakailan lang, kinilala niya sila at naibalik ang nakatago. May pag-iisip na inulit ng gay-haired elf, na nagsasabing ang bundok na iyon ay puno ng iba't ibang mga monster, simula sa mga orc at mga ferang monster. Ngumiting may kumpiyansa si Sun Hawk, at sinabi na inalis na nila ang dalawang uri ng monster na ito, bagaman tinulungan sila ng isang malaking sal. Agubang, ipinakilala niya ang mga orc na umatake at sinabi na may mga monster pa rin doon. Sa paghahambing, ang kanilang bilang ay makabuluhang nabawasan kumpara sa dati. Lumingon ang matanda kay Crodel, at sinabing may mali. Sina Grom at Perjak ay namuno sa mga sundalo sa hilaga ng ilog. Kumpirmado niyang sinabi na ang kariton na may mga ninakaw na suplay at pagkain ay patungo din sa hilaga. Tumingin sa ibaba ng may pag-iisip, sinabi ng prinsipe na kung iisipin niya, may mga kakaibang sinabi ang mga ito ng palay-asi. Enya sila sa nayon. Mukhang may pupuntahan sila at may inaasahan. Sumigaw ang blonding elf na nakatayo sa likuran niya na hindi mapagkakatiwalaan ang mga taong ito. Baka may balak sila. Sinabi ng prinsipe na nakatali ang mga kamay na kailangan nilang magsagawa ng pagsisiyasat para malaman, ngunit mukhang may hindi pagkakaunawaan sila sa isa't isa. Ang gusto lang nila ay muling simulan ng kalakalan at alisin ang mga monster ng magkasama. Kumunat ang noo ni Kudo at tinanong kung ano ang pinagsasabi nito. Nakaupo sa sahig na si Eddie ay nagsabi na nagpadala sila ng mga mineral at rock salt mula sa bundok ito kapalit ng pagkain. Talaga bang wala silang nakuha? Galit ng ngipin ni Son at sinabing hindi siya makapaniwala. Dinaya sila ng mga masasamang taong ito. Nabuksan ang bibig ng matanda at sinabi na kung totoo ang sinabi nila, nangangahulugan ito na silang dalawa ay dinaya ni Gro at Perjak. Sa isang lugar sa Hilaga, may isang taong nakipagtulungan sa kanila. Tumingin sa harap, ipinagpatuloy niya na, gayunpaman, wala silang dahilan upang magtiwala sa kanila. Marahil, tulad ng sinabi ni Croy, nagsisinungaling sila upang nakawin muli ang kanilang mga probisyon. Isang patak ng pawis ang tumakbo sa pisngi ng blondina. Tinanong niya kung ano ang kailangan nilang gawin para patunayan ang kanilang katotohanan. Madilim sa labas. Nakatayo sa tabi ng prinsipe, inutusan ng matanda na dalhin nila ang mineral at rock salt na inaangkin nilang ipinagpalit nila para sa mga probisyon. Tiningnan niya ang prinsipe, at sinabi na mananatili si Prince Eddie dito at maaari na siyang umalis sa mundong ito. Lumingon sa kanya, tinanong ng lalaki kung paano nila nalaman na sila ay mula sa mundong ito. Sumagot ang matanda na nakatayo sa tabi niya na ang mga elf ay ipinanganak upang mamuno sa mundo at may koneksyon sa mga channel ng iba't ibang mundo. Sa walang katapusang kasaysayan, maraming tao ang tumawid sa pagitan ng mga mundo at kabab ang loob tulad niya. Tumanginan ang mga lalaki.
Sinabi ni Sok na tulad ng sinabi nito alam nila ang isang bagay, kumpirmado ni Eddie. Nakaupo na nakatali ang mga kamay, sumang-ayon ang Moreno at sinabing pupunta na siya. Tiningnan si Kroll, tinanong kung ibabalik ba nito ang espadang ninakaw nito. Hindi niya kayang lumusab sa mga monster nang walang dalang armas. Tiyak na lumingon ang elf sa matanda at tumanggo ito. Sa isang paggalaw ng kanyang kamay, pinunit ng lalaki ang lubad. Hawak niya ang espada ng Moreno. Ibinigay ito sa kanya, kumuot ang noo at sinabi na dapat alam niya na kung susubukan niyang gumawa ng isang bagay, hindi siya mabubuhay. May kay-abangan na sinabi ni Sun Hyuk na nakakatawa ito. Tumingin sa harap ng may kumpiyansa, sinabi ng bayani na si Eddie ay hindi isang mahinang lalaki. Naisip niya na tahimik siyang uupo dahil nakatali siya. Ngipin, tinanong ng elf kung akala ba niya ay natatakot siyang masaktan ng isang tao. Lumilipad ang mga dahon malapit sa madilim na kalangitan. Nagulat na tumingala ang tao at ang elf. Ngiti ni Jiha at sinabing mukhang dumating ang isang Diyos sa tamang oras. May ilang pterodon na lumilipad sa kalangitan. Tumingala sa gulat, sinabi ng matanda, may mga manggagawa pa ba talaga ng puno ng mundo na naiwan? Nagulat na sinabi ni Ji na pinapanood ito na ito ay isang hindi inaasahang pag-unlad. Salamat sa pagdating nilang dalawa sa lungsod ng mga wild elf, binuksan ang isang bagong lugar. Iniulat ng system na binuksan ang isang bagong lugar, ang nayon ng mga wild elf. Ang lahat ng mga kasanayan ay sinimulan bilang isang gantimpala. Misyon 4, ang lihim ng wild elf ay nakalok. Mga kondisyon sa pagbubukas ng misyon. Kumpletuhin ang lahat ng misyon ng nayon ng mga nakaligtas. Hinawakan ang kanyang palad ng may pag-iisip, na nagsasabing para ma-unlock ang misyon 4, kailangan nilang harapin ang mga monster sa bundok. Tumingin ang mga elf ng excited. May ilan pang sumisilip mula sa likod ng mga puno. Pumikit si Sayek sa salagubang, at sinabing bumalik na ito, at kung gayon, pinatawad niya ito sa pag-alis ng walang ingat. Itinaas ang isang daliri, sinabi ni Ji sa knight na tulungan muna si Prince Eddie. Hayaan itong ibigay sa mga elf ang mga mineral na na-extract nito. Nagulat na hawak ng matanda ang isang kristal at sinabing ito ay isang mineral. Tumingin sa harap ng may shock, sinabi nito na talagang dumating ang mga pterodon para sa kanila. Inilagay ang kamay sa balakang, kumpirmado ng lalaki, na kung hindi man, bakit nila dadalhin ang mural dito? Napansin ng mga elf kung paano itinuro ng salagubang ang direksyon. May mga berdeng damo na tumutubo sa malapit. Tiningnan ito, tinanong ng matanda kung gusto ba nito. Masayang ipinunong ni Ji ang kanyang kamao, at sinabing ito ay mahusay. Magaling ang ginawa nila. Ang natitira na lang ay tapusin ang mga misyon, at maibabalik na niya si Songhak sa bahay. Kumikislap ang mga dahon ng damo. Makapal ang mga puno sa mga bundok. Pinuputol ng baluktot na kutsilyo ang lubad, at sinabing pinakawalan niya ito sa utos ng matanda. Nakatayo sa tabi ng mga lalaki, sinabi ni Kroll na hindi niya sila pinagkakatiwalaan. Kung nais nilang kumita, dapat silang magdala ng mga mineral tulad ng napagkasunduan. Hinilot ang palso, sinabi ni Eddie na ang kanyang tiwala ay hindi gaanong mahalaga sa kanya. Ang mga tao at elf ay makikipagkalakalan sa bawat isa ng kanilang mga pangangailangan. Tinapik ang mga bayani sa balikat, sinabi ng lalaki na kailangan nilang mag-relax ng kaunti. Naayos na ang hindi pagkakaunawaan kaya maaari na silang maging magkaibigan. Bumagsak ang kamay ng elf, galit, at sinabing alisin ang maruruming kamay nito sa kanya. May sumagot na hindi nila gusto ang ugali niya. Lumapit ang matanda sa kanila at sinabing ibinabalik niya ang espada. Binal ika ni Eddie ang kanyang sandata. Tiningnan ang matanda, tinanong kung maaari ba siyang magtanong ng ilang mga katanungan, na pinayagan niya. Iwinasiwas ng prinsipe ang kanyang kamay at sinabi na ang kanyang kaibigan ay nagmula sa ibang mundo 3 taon na ang nakalilipas. Tulad ng sinabi nito, may paraan ba para makabalik siya? Iwinasiwas ng lalaki ang kanyang kamay at tanong kung hindi ba niya maibabalik sa parehong paraan ng kanyang pagdat. Ang koneksyon sa pagitan ng mga mundo ay pinananatili pa rin. Naalala ang lalaki na nakahiga sa lupa, sinabi ng bayani na nang matagpuan nila siya, walang malay siya. Napalayo siya sa lugar na iyon. Tumingin sa harap, sinabi ng blondina na marahil ay nahulog siya mula sa itaas na bahagi ng ilog kung saan dating nakatayo ang palasyo.
Hinilot ang baba, sinabi ng matanda na hindi siya sigurado ang koneksyon sa pagitan ng puno ng mundo at ng mga mundo ay nagsimula sa mga ugat. Tiningnan siya, tinanong ni Eddie kung ano ang ibig sabihin nito. Iniisip ang isang nagniningning na puno. Nangamba ang matanda gamit ang kanyang mga daliri at sinabing kung minsan, depende sa daloy ng enerhiya sa World Tree, maaaring makabuo ng koneksyon sa pagitan ng dalawang mundong ito. Sa di kalayuan, ang mga taluktok ng bundok ay nakikita. Ipinaalam niyang ang mga ugat ng puno na nasa bundok ito ay napakalalim. Kaya paminsan-minsan, ang mga tao mula sa kabilang panig ay napapadaan dito. Itinuro ng matanda ang kanyang daliri sa brunette at sinabi ng elf na kung sila ay talagang malapit sa mga Therodron, mabuting humingi ng tulong sa mga ito. Ipinakilala ang mga insekto, ipinaliwanag niya na ayon sa mga ito, ang mga Therodron na ito ay biglang lumitaw mula sa kahit saan. Masasabing sila ang mga katulong ng World Tree kaya madali silang nakakagalaw sa mga ugat nito. Hinipo ang kanyang baba, sinabi ni Son Hawk na noong nakaraan ay nakakita siya ng magic circle sa lupa sa harap ng nayon. Ngumiti, hawak ang kanyang espada, nagpasalamat si Eddie sa impormasyon, at sinabing hihingi sila ng tulong sa mga insekto. Ang matandang nakatayo sa harap niya ay nagtanong kung ano ang kanilang balak gawin tungkol sa ruta ng kalakalan. Noong huling sila ay lumabas upang mag-explore, may mga monster pa rin silang nakasalubong. Ngumiti ng bahagya, sumagot ang prinsipe na maaaring hindi sapat ang kanilang lakas, ngunit pipilitin pa rin nilang gawin ang isang bagay tungkol dito. Nagulat ang elf nang marinig ang pakiusap ng matanda at nagtanong kung ano ang kanyang sinasabi. Ngumiti ng bahagya ang lalaki, na nagsasabing tamang ipadala ang pinakamapagkakatiwalaang tao kasama nila upang matiyak na totoo ang kanilang sinasabi. Ngumiti ng bahagya si Son Hawk, na nagsasabing ito ay isang napakamatalinong desisyon. Ang mga elf ay nakatayo sa likod ng matanda na nagsabi na si Crow ay isang napakahalagang elf sa kanilang nayon, kaya dapat nilang ibalik siya ng ligtas at buhay. Tumango ang prinsipe, na nagsasabing aalagaan nila ito, at sinabi ni Son Hawk na huwag mag-alala. Samantalahin niya ito upang turuan ang matigas na ulong elf na ito kung paano mamuhay ng may pakikisalamuha. Namula si Croyle at namimilipit sa pagkadismaya. Inilagay ng mangangaso ang kanyang mga kamay sa kanyang balikat, at sinabi sa kanya na naiintindihan niya na hindi niya ito gusto, ngunit isipin ito bilang unang hakbang sa muling pagbuo ng lungsod. Ang mga lalaki ay umupo sa lobo, at ang elf ay tumakbo ng maaga. Binuksan ang kanyang bibig, tinanong ni Eddie kung saan siya pupunta. Ito ay medyo naiiba sa ruta na kanilang tinahak papunta rito. Lumingon, sinabi ni Kroll na sa hilagang silangan ng bundok Apedo ay may isang yungib sa ilalim ng panapatungo sa tuktok. May 12-dosenang griffin sa lugar na ito, kaya dapat nilang subukang mabuhay. Humajijek si Sung Hawk, na nagsasabing inis-ikaso na ng mga insekto ang mga griffin kanina. Ipinukol ang kanyang mga kamao, na nagsasabing kaya na niya, sasabihin din niya na ang tulong ng World Tea. Ri ay dinala siya rito para sa ilang mahusay na layunin, siya ay nagngingit-ngit sa pagkadismaya na nagsasabi siya ng totoo. Ngumiti ang lalaki at sinabi na maiintindihan niya ang lahat kapag nakita na ito. Mabilis na tumakbo pasulong ang lobo. Ang mga tangkay ng halaman ay magkakadugtong. Narinig ang mga salitang sa kabutihang palad ay maayos ang pasukan. Hinipon ng mga daliri ang halaman kasabay ng mga salitang hindi siya makapaniwalang may ganitong lugar sa bundok ito. Ang mga bayani ay nakatayo sa pasukan ng kuweba. Sinabi ni Crowdell na ang daanang ito ay ginagamit ng mga manggagawa ng World Tree noong ligtas pa ang mundo. Karamihan sa kanila ay namatay mula nang magkaroon ng kapangyarihan ang mga halimaw. Nakatayo sa likod, sinabi ni Sunok na napakaungot niya, ngunit mas mahusay siya kaysa sa inaakala. Lumingon ang elf nang may hindi pagkasya, na nagsasabing napilitan lamang siyang makipagtulungan sa kanila dahil sa kahilingan ng matanda. Tumingin sa hardin, sinabi niya na mas ligtas sa loob ng kuweba kaysa sa labas, ngunit hindi nila dapat ibaba ang kanilang bantay, tuklasin ang lugar sa likuran nito, kung saan lumalabas ang mga ugat ng World Tree, na umaakit ng mga halimaw. Tiningnan siya ng may eksayitemento, tinanong ni Eddie kung ang World Tree na tinutukoy niya ay talagang umiiral sa mundo. Akala niya ay mitolohiyang kwento lamang ito. Itinaas ang kanyang palad, ang mamamana ay nagtanong, anong klaseng hanggal na tanong ito?
Ibig kong sabihin, umaasa na ang mga taong hindi hihigit sa mga tuldok ng alikabok kumpara sa World Tree ay maaaring may maunawaan. Ang espada ay nagningning ng maliwanag. Tiningnan ang kumikinang na liwanag, tinanong ng batang lalaki kung ano ito. Lumingon sa pagkamangha si Crodel. Dinukot ni Sang-hyuk ang espada nang marinig ang kahilingang tingnan ito. Hinailan niya ang talam mula sa kaluban. Napapikit ang mga lalaki dahil sa nakasisilaw na liwanag. Hawak ang espada, sinabi ni Croyle na inakala niya. Hindi para sa kanya na may naramdaman siyang kakaiba ng hawakan ito, tinanong ng bayani kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinasa ang sandata sa may-ari, ipinaliwanag niya na ang espadang ito at isa sa mga kasangkapan ng Diyos na naglalaman ng Perhiya ng Diyos na Ark, ang tagapag-alaga ng World Tree. Ito ay nilikha ng Diyos mismo upang mapanatili ang balanse sa mundo. Itinaas ang talam, sinabi ni Seghak na alam niyang hindi kapanipaniwala ang espadang ito, ngunit hindi niya inaasahan ito. Bakit bigla itong nagnining? Ang talam ay maliwanag na nagnining sa kuweba. Sa kadiliman, ang silhwete ng isang halimaw na may mga sungay ay lumitaw. Napansin ito ng elf ng buong tensyon, na nagsasabing marahil ay nangangahulugan ito na sa isang lugar sa kuweba ay dapat niya itong gamitin. Nagpadala si Win ng isang salvo ng apoy pasulong gamit ang isang pagsabog. Tinangay ng mga apoy ang mga halimaw. Ibinuka ng kalansay ang matutulis ng ngipin nito. Pagkatapos ay tumalon ito, iniikot ang kanyang espada. Mabilis na gumalaw si Hyejan, inatake ito. Habang kumukubli sa kanyang kalasag, tinanong ng batang lalaki kung bakit napakarami nila. Ang pangalawa ay nag-iwan ng maliwanag na bakas sa kanyang atake. Sinabi niya na walang tigil silang umaakyat. Akala niya ay isang daanan lamang ito. Saan nagmula ang mga Revenant Warrior na nasa Hathredkal class? Ang mga maliwanag na simbolo ay lumitaw sa tabi ng staff. Sinabi ni Win na papalisan na lang niya sila ng isang hampas. Magtiis sila sandali. Ang mga spiral beam ay umiikot sa palibot ng bilog na bato. Tumingin ng determinado ang babae pasulong, at sumigaw na lumabas sa daan ang lahat. Nagpadala siya ng isang stream ng lava wave fire pasulong. Sumigaw ang mga halimaw na tinangay ng mga apoy. Malugod na sinabi ni Young Beak na kamangha-mangha ito. Ngumiti ang brown-haired na lalaki at ipinukol ang kanyang kamao. Kapansin-pansin ang kaluwagan sa mukha ng babae. Sinabi ni Sonam na ito ay hindi kapanipaniwala. Narinig ang tawa ni Wei In, na humihingi ng mas maraming papuri. Nakikita ang mga espada mula sa lava. Sa kabilang banda ay ang mga katawan ng mga halimaw. Win Koetishli inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat at sinabi na maghihintay sila ng kaunti hanggang lumamig ang lava. Tiningnan siya ng buong tensyon, sumigaw si Hyejan, na nagbabala na may isang bagay sa likuran niya. Lumingon ang babaeng may pulang buhok. Sa likuran niya ay nakatayo ang isang malaking halimaw na may palakol sa kanyang mga kamay. Ito ay isang Calamity-class Revenant King. Tumangala sa pagkamangha si Wien. Isang hiyaw ang narinig. Takbo. Hinarang ni Hyejan ang palakol. Ang atake ay nag-iwan ng maliwanag na marka. Ang babae ay bumangga sa pader. Ang halimaw sa likuran ni Win ay umiikot ng palakol. Naisip niya, hindi. Iniunat ng lalaki ang kanyang kamay, at tinawag siya. Mabilis niyang hinawakan ang pinuno, at iniligtas siya mula sa suntok. Binalingan siya ng halimaw. Tinawag ng lalaking may kalasag si Gyung nang may takot. Ang kanyang mga daliri ay humahawak ng isang libro. Ang mga papel ay lumulutang sa paligid ni Sonyung mula sa paggamit ng paper curtain. Ang nagniningning na mga papel ay pumaligid sa halimaw. Lumingon, tinanong ng lalaki ang kanyang mga kasamahan kung maayos sila. Takot na hawak ng blonde na lalaki ang babae at hiniling sa kanya na magising. Ang mga purple flash ay palm unit sa mga pahina. Isinara ni Sonyung ang libro sa kanyang sarili at sinabi na ito ay masyadong malakas. Ibinalaban ng halimaw ang palakol nito. Ang babaeng may staff ay nagpagaling kay Hyejan, at tinanong kung maayos siya. Sumagot siya na hawak pa rin niya. Nakasimangot sa unahan, tinanong ni Hyejan kung paano nangyari na isang Calamity-ranked Revenant King ang lumitaw sa isang lugar na tulad nito. Ang mga pulang mata ng halimaw ay nagnining. Biglang, lumitaw ang isang information window sa harap ng nagulat na babae. Nakita niya ang impormasyon na natanggap ang Blessing of Strength Eneng at natanggap ang item scroll ng Divine Wind na pinuprotektahan ang kanyang katawan.
Ang nagniningning na liwanag ay sinira ang mga system window. Tumingin sa unahan at nagulat, tinanong ng babae kung ano ang lahat ng ito. Hawak niya ang isang espada na napapalibutan ng isang maliwanag na ningning. Iniulat ng system na ang bilis ng paggalaw ay nadagdagan ng 100%. Ang bilis ng atake ay nadagdagan ng 50%. Pinapayagan ng wind protection na ang bawat ikatlong atake sa mga kaaway ay mako-convert sa pisikal na kapangyarihan sa halagang 7% ng huling pinsala. Ngumiti ng bahagya si Hyejeon at sinabi na hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit naisip niyang sulit na subukan ito. Tiningnan ni Jin ang may pag-aalala at tinanong kung ito ay sapat na. Sinabi ng system na ang ginugol na essence ay nagbigay kay Hyejeon ng blessing of enhancement. Maaari siyang magbigay ng karagdagang tulong sa pamamagitan ng paggastos ng mas maraming essence. Tumakbo ang babae patungo sa boss. Tiningnan ni Ji ang sitwasyon ng may takot, na nagsasabing kung siya ay isang disaster class, hindi mahalaga kung gaano kalakas ang laban ni Hyejeon at Win. Isinulat niya ang mga tala sa libro ng nakakunot-noo, na nagsasabing siya ay napakaswerteng makuha ang green herb mula sa mga wild elves. Kailangan niyang gumawa ng ilang higit pang enhancement scroll at paunlarin ang mga kasanayan ng iba. Inaatake ng halimaw ang lalaki na may kalasag. Tumayo ang lalaki sa harap at tinanong si Wayne kung maayos siya. Sumagot siya na maayos ang lahat. Nagulat lang siya ng kaunti. Biglang lumitaw ang halimaw. Iminungkahi niyang sumulong upang tumulong dahil si Hyejeon ay nasa limitasyon na. Ngumipit ng kanyang mga ngipin, sinabi ng babae na pagkatapos, bagaman ito ay isang malaking ngunit ordinaryong kalansay pa rin, susunugan niya ito upang walang maiwan na abo. Matuwid na tumakbo pasulong ang mga bayani. Inatake ng brunette, at naiwan ang maliwanag na mga bakas. Ang boss ay may hawak na palakol sa kanyang kamay. May itim na armor sa kanyang katawan, at naisip ng babae na imposibleng tusukin ito ng espada. Maingat na tiningnan ng unahan, nangangatwiran siya na mas mahusay na targetin muna ang mga kasukasuan. Nakatayo sa tabi ni Sonyong, sumigaw si Win na gambole nila siya upang bigyan si Hyejeon ng pagkakataon na umatake. Binuksan ng babae ang libro, at pumayag. Ang mga papel ay tumagos sa armor. Ibinato ng halimaw ang palakol. Inilabas ng babaeng may pulang buhok ang kanyang staff, at sumigaw, "Death wishes." Nakakunot-noo, sumigaw siya, "Explosion." Ang maliwanag na apoy ay pumaligid sa katawan ng kaaway. Ang mga kasukasuan ng halimaw ay tinangay ng mga apoy. Humajijek ang lalaki, na nagsasabing ito ay gumana, at sumigaw sa takot ang babae na masyadong maaga para magalak. Ang armor sa katawan ng halimaw ay nasusunog. Ngumiti si Hyejeon, na naisip na ang pinsala ay hindi sapat, ngunit ang epekto ay nakamit. Ilang mga espada ang lumulutang sa tabi niya. Ang sakong ay humiwalay sa lupa. Ang ilaw ay kumislap sa dulo ng talam. Tumalon ng mataas, inatake ng babae ang may maliwanag na sinag. Lumaki ang kanyang mga mata. Nagulat, tinanong niya kung ito ay gumana. Inilabas ng halimaw ang kanyang mga daliri na may mga kuko. Ibinato niya ang kanyang kamay. Sumigaw ang babae ng isang shockwave ang lumipad patungo sa kanya, at nagsimula siyang mahulog sa ilalim ng mga hiyaw ng kanyang mga kasamahan. Tiningnan ni Win ng masama ang blonde na may hindi pagkasya, na nagsasabing alam niya na ito ay mangyayari. Sinabi niya na hindi ito kasalanan. At sinabi ng brown-haired na lalaki na hindi ngayon ang oras para sa mga biro. Dapat nilang pigilan siya sa anumang paraan. Hinawakan ni Ji ang information window ng may takot, na nagsasabing ang lahat ay lumalala. Kailangan nilang patigilan ang oras hanggang sa medyo gumaling sina Hyejeon at Win. Nagulat ang mga lalaki nang makita ang mga information window sa harap nila. Ang isa ay nagsabi na ang item, Iron Blood Scroll ay nakuha. Ang dugo ng isang Iron Man ay dumadaloy sa kanyang katawan. Ang pangalawa ay nagsabi na ang item Divine Wind Enhancement Scroll ay nakuha na pinuprotektahan ang kanyang katawan. Itinuro ang kanyang daliri, sinabi ni Jinang may kaguluhan na sa ganito ay hindi siya sigurado kung makakapagtagal sila N. Ang matagal. Ang mga beads ng pawis ay tumatakbo pababa. Tiningnan ng batang lalaki ang babaeng nakatayo sa kuweba, na naisip na ang huling pag-asa ay nasa kanya na lamang. Isang maliwanag na sinag ang lumilipad sa kadiliman. Habang pinapanood ito, nagtaka ang batang lalaki kung ano ito.
Iniunat ng halimaw ang kanyang kamay na may palakol. Nabuksan ang bibig ng Fang. Kinagat ni Wolfie ang boss. Nakita ito, masiglang sumigaw ang bayani. Ang mga ngipin ng lobo ay lumubog sa kamay ng halimaw. Tumalon si Songhak sa bubong ng kuweba. Ang kanyang mga kilay ay nakakunot sa determinasyon. Ngumiti ng malawak ang batang lalaki at sumigaw ng kanyang pangalan. Umaatake mula sa itaas, tinusok ng batang lalaki ang boss ng espada. Ang naputol na braso ay nahulog sa lupa. Tiningnan ni Yung Bik ang unahan ng may pagkamangha, at tinanong kung ano ito. Lumaki ang mga mata ni Weigon sa pagkamangha. Sinabi niya na ang taong ito. Lumingon ang lalaki, at sumigaw tungkol sa pagkansela ng pagtawag. Nakilala ng babae si San Hyuk. Ngumipit ng kanyang mga ngipin sa galit, tinanong ng brunette, hindi ba ito sapat? Itinaas ng halimaw ang isang palakol sa kanyang kabilang kamay. Ang malakas na atake ay nagpatalon pabalik sa bayani. Sa kanyang mga kamay, ang lalaki ay may hawak na nagniningning na espada. Pagkatapos ay binalingan niya ang panig. Sa lupa ay nakahiga ang isang babae na pinapagaling ng kanyang kaibigan. Nakilala ng lalaki si Hyejeon. Tiningnan siya ng may kaguluhan, nagtaka ang lalaki kung saan siya nagmula. Nakapikit ang mga mata ng babae. Lumingon siya sa pagtingin kay Weian na patakbo patungo sa kanya na may hiyaw. Tiningnan ni Songhak ang babae na nagulat at nagtanong kung paano silang lahat napunta rito. Sumagot siya na pag-uusapan nila ang lahat mamaya. Ang malaking halimaw ay nakatayo sa itaas nila at sinabi ng babae na marami rin siyang mga katanungan ngunit una kailangan nilang harapin ang bunten ng mga buto na ito. Ang mga purple ray ay nagmula sa palakol. Maraming kalansay ang sumugod upang atake. Lumingon, tinanong ng brown-haired na lalaki kung kumusta si Hyejeon. Sumagot ang babae na gumamit siya ng healing magic, ngunit wala pa rin siyang malay. Lumiko sa white-haired na lalaki, sinabi niya na kung may dalawang tao dito, maaari nilang subukang lab. Anan muli ang Revenant King. Kailangan lang nilang magtagal dito hanggang sa magising si Hyejeon. Ang maliwanag na apoy mula sa staff ay humawak sa mga kalansay. Ang mga ngaso ay tumama ng kanyang espada, at naiwan ang isang maliwanag na marka. Umiwas si Song Hyuk sa atake ng palakol. Ang paggalaw ng espada ay nag-iwan ng mga asul na sinag. May mga crack mark sa armor, at isang hiyaw ang narinig na hindi ito matatalo ng isang normal na atake. Ibinato ng halimaw ang sandata mula sa itaas hanggang sa ibaba, at naiwan ang isang marka. Ang espada na may larawan ng lobo ay nagniningning. Sinabi ng lalaki na hindi ito maaaring hatiin. Determinadong kinulat ni Sung Hyuk ang kanyang mga kilay, na nangangakong puputulan niya ito. Ang maliwanag na attack beam ay nagbanggaan sa isang kislap. Ang maliwanag na purple na pagsabog ay ipinakita. Ang shockwave ay itinapon ng lalaki pabalik. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Muli na namang itinaas ng boss ang kanyang palakol. Ang bahagi ng kanyang armor ay mas lalong nasira. Maingat na naisip ni Song Hyuk na ito ay isang disaster rank lamang sa salita, ngunit sa katotohanan, hindi ito naiiba sa isang destruction rank. Mabilis na sumulong ang halimaw. Itinaas ni Win ang nagliliyab na staff gamit ang isang pagsabog. Tinangay ng apoy ang katawan ng halimaw. Nagulat na sinabi ng babae na imposible. Muli na namang ibinato ng boss ang kanyang palakol sa bayani. Naisip niya na hindi siya magkakaroon ng oras upang umiwas. Ang isang malakas na alon ay kumalat mula sa atake. Ang mga bato ay nahulog mula sa mga pader ng kuweba. Takip ni Sangga ang isang mata. Ang palakol ay tumusok sa pader sa tabi ng kanyang ulo. Sinaksak ni Eddie ang halimaw ng kanyang espada at tinanong kung maayos ang lalaki. Tumayo, sinabi ng brunette na matagal niya itong hinihintay. Tumangala sa pagkamangha ang prinsipe, na naririnig ang mga salitang ang mahinang punto ng Revenant King ay ang core sa gitna ng katawan. Nakilala ng lalaki ang assistant. Iwinagayway ang kanyang kamay, sumigaw ang prinsipe sa kanyang kasamahan na nakatanggap lamang siya ng mensahe mula sa Deputy God. Kailangan nilang hatiin ang core upang talunin ang Revenant King. Inilarawan niya ang isang purple na core sa gitna ng kanyang dibdib. Hawak ni Gia ang isang libro, na nagsasabing salamat sa observer skill, nakita niya ang kahinaan ng boss, at gayunpaman kailangan nilang sirain ang kalasag upang atakehin ang core. Lumingon ang lalaki na may libro sa gilid, na nakakakita ng mensahe na ang bilang ng mga natitirang blessing ay 1 sa 4,
hayaan niyang ituro ang taong kailangang pagpalain at sinabi na nangangahulugan ito na isa na lang ang natitira. Nag-squint, isinawsaw ng bayani ang kanyang panulat sa inkwell at humingi ng isang magandang bagay na makakatulong sa kanila. Ang mga simbolo sa mga pahina ay nagniningning. Nakita silang masaya, sumigaw si Gia na ito ay mahusay. Iniabot ang kanyang mga daliri sa system window, sinabi niya na ito ay perpekto. Tiningnan ng bayani ang unahan ng buong tensyon. Sa harap niya ay isang information window. Nagtanong siya, ito ba ay isang worker's blessing? Iniulat ng system na ang nakuha na item ay nagniningning ng konsentrasyon. Maaari niyang makita ang kahinaan ng kaaway sa pamamagitan ng mga mata ng worker. Ang atake ay magtatagal ng 5 segundo, isang karagdagang epekto ng pagpapahina ng depensa ng kaaway. Sinubukan ng halimaw na itapon si Eddie gamit ang kanyang kamay. Tumingin siya ng nagniningning na mga mata at umungal. Tumalon ang prinsipe, at iniligtas ang kanyang sarili mula sa pagngangalit ng halimaw. Ang mga lalaki ay nagtakyep, na sinusubukan na pigilan ang shockwave. Isinara ni Eddie ang kanyang mga mata ng mahigpit at narinig ang isang kahilingan na magtiis ng kaunti pa. Ang espada ni Six ay nagniningning ng maliwanag. Sinabi niya na ito ay sapat na. Binalingan siya ng boss. Iniikot ang kanyang espada, lumapit sa kanya ang brunette. Ang paggalaw ng espada ay nag-iwan ng isang maliwanag na marka. Ang dulo ng talam ay humipo sa purple na core. Lumitaw ang isang bitik dito. Ang purple na usok ay nagmula sa katawan ng halimaw. Tiningnan siya ni Sang ng buong tensyon, na nagsasabing ito na ang katapusan. Lumingon ang mga bayani sa pagtingin sa purple na usok. Sinabi ng lalaki na nawala silang lahat. Ipinukol ni G ang kanyang mga kamao, at masayang sumigaw. Nagyakapan ang mga babae, at sumigaw na nanalo sila. Umupo si Sayek sa lupa na pagod. Tiningnan siya ni Eddie na may ngiti, na nagsasabing muli niyang iniligtas ang kanyang buhay. May utang siya. Sinabi niya nang may hindi pagkasya nakalimutan ito. Balang araw ay babayaran niya ito. Hinayla ng prinsipe ang batang lalaki sa pamamagitan ng kamay, sinabi na tila kilala niya ang mga taong ito. Hindi ba dapat niya sila batiin? Ngumiti ang bayani ng matamis at nagpasalamat. Pinalibutan ng kasamahan ng nakahigang Hygen at may nagtanong kung hindi pa siya nagkakamalay. Binuksan ng babae ang kanyang mga mata nang marinig ang kanyang pangalan na tinatawag. Lumitaw ang luha sa kanyang mga mata. Nagmamadali siyang yakapin si Sanukak. Isinara ang kanyang mga mata, tinanong kung matagal niya itong hinintay. Niyakap ng mahigpit ang babae, sinabi niya na siya ay bumalik. Hinay pa ni Jiha ang kanyang ilong sa isang sheet ng papel mula sa isang libro na nagsasabing ito ay talagang napaka-sentimental at hindi maintindihan ng Beetle kung ano ang nangyayari sa kanya. Biglang, lumitaw ang isang system notification sa tabi ng batang lalaki. Sinabi nito na ang nakatagong landas ay na-clear. Ang naharang na daloy ay magpapakadaloy ng normal at ang pagpapanumbalik ng World Tree ay mapapabilis. Sa di kalayuan, ang sigaw ni Arcfruit ay naririnig na nakakaramdam ng enerhiya ng World Tree. Kinakailangang bumalik sa hardin ng World Tree. Masayang hinawakan ang system window, tinanong ni Gia kung ito ay isa pang Diyos ng kalikasan. Ang isang puting unicorn na may gintong mane ay lumulutang sa ibabaw ng bundok. Ang puting unicorn ay tumatalon sa kalangitan habang ang alaga ay hindi maintindihan kung ano ang kumislap. Napansin ito ng mabilis, ang isa ay sumagot na napunta siya sa lahat ng paraan ngunit hindi niya maintindihan kung paano mahuli ang isang foe. Naghuhugas si Bam gamit ang kanyang paw at nagsasabi sa nakaupo na dogo na ang kanyang specialty ay pangingisda. Sumagot siya na iyon ang dahilan kung bakit niya ito tinatanong kung paano ito gagawin. Ipinakikita ng larawan ng kanilang dialogo kung saan pinapayuhan siya ng pusa na pag-isipan ito. Mismo dahil sigurado siya na ang unicorn ay nagmula sa ibang kontinente at amoy karagatan. Sinabi ng lobo na ayaw niyang aminin ang kawalan ng isang Diyos at sa makatuwid ay galit na galit siya at hindi niya maintindihan kung paano siya pipigilin. Marahil ay sulit na subukan ng isang bitag. Sinabi ni Beam na ang target ay makikita siya mula sa malayo at tatakas. Pansinin ng isa na maaari silang umatake kapag medyo lumapit siya, ngunit tutol siya dito na nagsasabing ito ay mapanganib. Pinapanood nila ang nagniningning na unicorn at naiintindihan na dapat nila itong patahimikin sa anumang paraan, ngunit hindi sigurado ang lobo sa tagumpay.
Nagbabasa si Gio na may tasa sa kanyang kamay at lumingon sa pagkamangha, na naririnig ang Dogo na tumatahol. Nagulat ang bida at tumingin sa unahan at nagtanong kung ano ang ginagawa nila dito. Ang dilaw na enerhiya ay nabubuo malapit sa kanila at nagtaka ang lalaki kung ano ang nangyari kay Dogo dahil narinig niya ang kanyang tahol at agad na dumating dahil nag-aalala siya sa kanya. Ang unicorn ay dumaan sa kanila at iniisip ni Gia na ito ay isang kabayo at ibinigay ang reaksyon ni Dogo at BM malamang ito ay isa pang Diyos ng kalikasan. Nakikita niya ang isang mandirigma na nakasakay sa isang unicorn at naiintindihan na ito ay si Arkfoot at nabasa niya ito sa isang lumang liber. Ito ay ang Diyos ng kalikasan na laging kasama ang Diyos na Ark. Itinuro ng bida ang mga miniaturang bundok at nagtaka kung dapat ba niyang makipag-ugnay dito. Ang unicorn ay mabilis na umiikot at malinaw na nagulat si G dito. Ang stallion ay mabilis na tumatakbo sa parang dilaw na kidlat at hindi makasabay ang bida. Malakas nitong tinatapakan ang lupa ng mga kuko nito. Nagulat ang bida at tumingin sa kabila na nakikita ito. Ang stallion ay tumatakbo patungo sa kanya ng buong bilis. Sumigaw si G sa takot. Tinakpan niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang mga kamay. Tiningnan siya ng unicorn ng may interes. Ang isang mandirigma na nakasuot ng puting Arkfruit armor ay hinahaplos ang masayang stallion. Tiningnan ito ni G at nagulat na bigla itong kumalma. Hinipo ito ng lalaki ng kanyang daliri at napansin na ito ay may malambot na mane at napakatahimik, malamang dahil sa impluwensya ng World Tree. Tiningnan ng mga alaga ang masayang bida at napansin na nahuli niya ito at nagtaka kung anong pangal. Anang ibibigay niya sa unicorn. Ang isang maliit na stallion ay nakatayo sa tabi ni Gia na ipinakita sa kanya ang hardin at nagmumungkahi ng palayaw na pie. Tiningnan ng lalaki ang tumatakbong alaga at nagtaka kung lahat ba sila ay magaganda o siya lang. Naisip niya ang unicorn at napansin na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng kung paano siya ngayon at noong siya ay isang Diyos, ngunit maganda pa rin siya. Ang alaga ay nagdadala ng isang dahon sa kanyang mga paa sa kanyang mga ngipin. Tiningnan siya ni G na may ngiti at tinanong kung saan siya nakatakas mag-isa. Ang isang pulang halaman ay lumilitaw sa larawan. Ang pangunahing tauhan ay nag-angkin na maaari kang gumawa ng pulang tinta mula dito, ngunit ang mga ugat ay buhay at maaari pa rin itong itanim. Hinahaplos ng lalaki ang alaga ng may pag-aalaga at pinasalamatan siya sa pagkakataong gumawa ng mabuti. Nagtataka kung ang unicorn ay gutom dahil tumakbo siya dito at doon at sa makatuwid ay maaaring kumain ng isang bagay mula sa hardin. Masayang ngumunguya si Pai ng isang carrot na nakahiga sa damo. Maingat na sumilip sina Bam at Dogo mula sa likod ng mga puno. Lumapit sila sa unicorn, ngunit ito ay tumalon sa takot at nagalit. Pinapanood ni Gio ang mga ito na nagmumurahan. Makalipas ang ilang sandali, ang mga alaga ay payapa na natutulog sa paligid ng bida. Kinokolekta ng lalaki ang mga pulang halaman sa isang bag at naisip na ngayon ay susubukan niyang gumawa ng tinta. Ipinakikita ng larawan ng isang mandirigma laban sa background ng halaman na ito at naiisip ni G. Ang kanyang imahe, nagtataka kung ang bulaklak ay maaaring dagdagan ang lakas ng atake. Ang pulang tinta ay dumadaloy sa garapon. Isinara ito ng bida ng isang tapon at natutuwa na tapos na ang trabaho. Ang bida ay nakahiga kasama ang kanyang mga alaga at nag-iisip kung paano ipaliwanag sa iba kung nagmula si Penny dahil sa kaluluwa madali kang makakatagpo ng mga aso at pusa. Ngunit ang isang stallion ay isang bihira. Ang mga kaganapan ay umuunlad sa susunod na araw. Malungkot na napagtanto ni Jiha na ang tindahan ay may maraming stand. Madalas na pumunta ang mga customer ngunit walang libreng puwang. At sa ganitong kapaligiran, magiging uncomfortable si Peye dahil kailangan niya ng maraming puwang upang umunlad. Ngunit sa lungsod, ito ay halos imposible. Tiningnan ng bida ang malalaking purple na pintuan sa gitna ng tindahan at sinabi na naisip niya ito hanggang sa lumitaw ang mga ito. Tiningnan ni Ja ang loob nito at napagtanto na may isang malawak na parang doon at bukod dito bukas ito 24 na oras sa isang araw. Nakita sila ng lalaki nang may takot at napagtanto na ito ay muli ng ilang uri ng tulong mula sa World Tree. Malakas na tumunog ang kampanilya. Nakatayo si Hyen sa tabi ng binata at nagsasabi sa bida na matagal na nilang hindi nagkita. Nakita ni Ji siya na may ngiti at sinabi ang pangalan na hindi alam ang kanyang kasama. Malugod na binati ni Sung Hyuk ang bida na sa wakas ay nakilala siya.
Yumuko ang babae sa kanya at nagpasalamat sa pagtulong sa kanyang kaibigan na bumalik. Mahiyain na hiningi ni G sa kanila na tumangala dahil ginawa niya ito dahil kailangan lang. Napansin ng babae na tinulungan niya siya sa isang bagay na mapanganib at nananatili itong pareho. Nagpasalamat din si Sun Hawk. Itinuro ni G sa gilid at sinabi na nagagalak pa rin siya na ligtas silang nakabalik. Habang nagtatanong kung nais nilang uminom ng tsaa, pumayag ang mga bayani. Yumuko si Hyejeon sa unicorn at sinabi na hindi niya ito nakita dati, at tinanong kung inaalagaan ito ng bida. Hinahaplos niya ito at tinawag itong cute. Masayang nakikipag-usap si Gia sa kanyang mga kaibigan sa mesa. Ang inskripsyon ay nagsasabing siya ay nagkaroon ng isang mahusay na oras na tinalakay ang naipon na mga kwento sa mga taong nakilala niya hindi pa matagal na ang nakalipas. Sinabi sa kanya ng kausap na kung minsan ang ibang mundo ay lumilitaw sa kanyang mga panaginip. Nagulat si Gio nang makakita ng ibon at naisip na sa pagtingin sa kanila, naisip niya na para sa ilang oras ay magkakaroon siya ng isang kalmado pang araw-araw na buhay, ngunit may isa. Tiningnan ng bida ang mga nilalang at ang mga gulay na kanilang noted, hindi maintindihan kung ano ang kanilang ginawa dito. Tiningnan ni Gio ang mga griffon sa ika-4 na araw ng pagpisa at sinabi na hindi pa rin siya makapaniwalang ang kanilang mabilis na paglago. Ang mga lumilipad na alaga ay nakakainis kay Dogo at Bam. Sinabi ng bida na naabot na nila ang kanilang limitasyon at walang magagawa. Nauubusan na siya ng karne at iyon ang dahilan kung bakit nagsimula na silang pumunta.